Walang maski anong basihan para isama sa kasong multiple murder and frustrated multiple murder yung 72 individuals na isinama sa kaso kasama yung mga leaders sa Southern Tagalog. Ang tinuntungan lang ng fiskal para isama sa amended information yung 72 individuals kasama yung leaders sa Southern Tagalog ay yun lamang salaysay o affidavit ng isang di umano'y nagpakilalang deep penetration agent na si Vincent Silva. Yung salaysay ni Vincent Silva ay isang confession. Para ang isang confession ay maging valid at admissible bilang isang evidence, kinakailangan ginawa mo ito sa harapan ng isang abogado na freely of your own choice, pinili mo. Ngayon sa kasong ito, yung salaysay ni Vincent Silva ay hindi assisted ng isang counsel. Kung hindi, ito ay sa harapan lamang ng mga police investigators. Walang maski anong nakasaad doon, kaugnay dun sa tinatawag na conspiracy ng mga 72 individuals na ito na idinawit kasama yung leaders ng Southern Tagalog. Meron siyang binanggit na 4 na pangalan na sabi niya kung ano yung direct link participation nila. Pero sa mga leaders ng Southern Tagalog at sa iba pang mga nakalagay doon na 67 ay tahimik siya kung anong naging partisipasyon nila dun sa sinasabing ambush, 'di ba? Ngayon, kung iugnay din natin yung statement ni Silva dun sa dalawang complaining witnesses ng mga pulis, si Wilson Gani at saka si Joseph Panes, ang sinabi nila doon ay ang nag-conduct ng ambush ay more than 15 armed men. Okay? Pero ang sinabi ni Vincent Silva ay nag-name siya ng 72. Walang maski anong notice, subpoena na ipinadala dun sa mga leaders, dun sa 72 individuals para sabihan sila na sila ay merong kaso at i-require sila na mag-submit ng evidence or counter affidavit to refute yung charges against or yung complaint against them, no? So walang ginawang ganon. Kung meron man, ipinadala ito sa mga maling address para hindi talaga matanggap. Katulad nung nangyari kay Attorney Remigio Saladero, ibinigay ito sa Los Baños, samantalang alam nila sa kanilang intelligence network na siya ay nakatira sa Antipolo. So naturally, hindi niya yun matatanggap. Obviously, hindi niya pinag-aralan yung mga ebidensya sinubmit niya sa court at basta na lang siya nag-issue ng warrant of arrest na hindi rin niya binigyan man lang ng opportunity yung mga bagong accused, no, na mag-submit ng evidence or i-refute yung allegations against them. So malinaw, no, dun sa pagpa-file ng mga fabricated cases na ito na meron ng talagang total disregard sa rule of law. Noong nagpunta dito yung UN Special Rapporteur, no, against on extrajudicial killing, si Philip Alston, na napilitan ang gobyerno na aminin na meron ganitong special group na ang trabaho niya lang ay mag-build up ng case laban sa mga leader at mga organisador, aktivista na tingin nila ay kumikilos bilang mga front ng mga outlawed organization tulad ng CPP-NPA. By that nature alone, makikita mo na talagang pang political persecution kasi saan ka nakakita na labas pa doon sa mga criminal justice system, labas pa sa NBI, labas pa sa investigative arm ng kapulisan, ng Department of Justice, merong espesyal na komite o grupo na walang trabaho kung hindi tignan yung listahan ng mga supposed na mga rebelde na leader na nagpapanggap ng mga ordinaryo aktivista, sabi nila, at gawan sila ng kaso. Yun lang ang sole purpose. Ang isang side effect niyan, kasi ang mga miyembro ng IALAG, hindi lang yan mga prosecutor, ang mga fiskal, ano? Ang miyembro niyan, mga intelligence arms ng police, ng AFP, etc. So they draw up this list. So, anong kinalaman ng IALAG halimbawa sa extrajudicial killings?
Di, ang linaw-linaw doon, parehong listahan lang yan eh. Ang sinasabi nila, o itong mga taong ito, pwede natin itong kasuhan ng mga ganitong mga kaso. Itong mga taong ito, mahihirapan tayo. So, So, ano ibig sabihin nun? Eh, kung sing mahihirapan tayong kasuhan, eh di gawa na ng paraan, hindi ba? So, ang suma total niyan, ang tuloy niyan, yung summary executions, enforced disappearances, no? Nakikipagkalaban si Jovito Palparan. Hindi siya aatras hanggang makawala sa gabi ng kilabot ang mga pamayanan at makaahon sa buong liwayway ng hustisya at kalayaan. The reason for this really is para yung mga patakaran at programa ng isang gobyernong ilehitimo, sinusukan ng mamamayan ay mapagpapatuloy niya yung kanyang mga imbing mga pakana to remain in power, to amass wealth, to plunder the country's resources, mandaya sa eleksyon. Dahil ang isang matibay na haligi ng oposisyon sa bansang ito ay kanyang maisasantabi at ma-neutralisa, mapaparalisa. Yun lang talaga ang dahilan ng lahat ng ito.